Hello, everyone. Welcome to Horizon Experience. Again, we're glad that you are here. I want to encourage each and every one of you who are watching. I want you to stand on your feet. I want you to sing. I want you to dance. I want you to clap your hands and give praise to Jesus. Let everything that has breath praise the Lord. Come on, let's praise Him, for He is worthy. Hey. Come on, sing it out. Whoa, the King brought change of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I'll praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. Thank you, Lord. You are good. Whoa, your love has rescued me. I live in victory. Now all I can do is dance. We are redeemed, set free, forgiven. We are the chosen, we are the living. We are redeemed, set free, forgiven. So if you love Him, sing, sing. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. Praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good. Thank you, Jesus. You are so good to us. Come on, shout it out. You are good. Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Sing it out. Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Come on, sing it again. Whom the Son sets free is free indeed. Whom the Son sets free has liberty. Your love has taken chains of me. Oh, praise you, Lord. I praise you, Lord. For you are good, you are good. Forever we will dance and sing. For you are good, you are good.
Shout His goodness. Hallelujah. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, and all for love's sake became born. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the cross. Thank you for the blood that was shed to pay the penalty of all of our sins. You know, when God will mark our transgressions, when He will mark our sins, no one would be able to stand before Him. No one would be able, and no one is worthy to have this eternal life. No one is worthy to be with Him. But thanks be to God. In John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have eternal life.
Thanks be to God. Thanks be to God. He has given His Son. That because of His blood that was shed at the cross, we were cleansed. We are cleansed from our sins. The penalty is paid. The penalty for our sins were paid by Jesus. Thanks be to Him. Right now, I want to encourage you. I want to say this now from my heart, from the Word of God. There is nothing that you can do. There is nothing that you and me can do for God to love us less. There is nothing that you and me can do for God to love us more. Because He loves us just because. He loves us so much. He loves us enough that He has given His life for all of us, for us to be saved. Do you believe that? Right now, I want you to believe that. I want you to believe that what the Lord Jesus has done at the cross is enough for you to be saved. You call upon the name of Jesus and be saved. You believe that what He has done is enough to pay the penalty of your sins, of my sins, of our sins. I want to encourage you, surrender your life to Jesus. Call upon His name, believe, and be saved. Come on, declare it with your lips. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, call upon His name. Call upon His name. Call upon the
Worship Him. Worship our Savior. Come on, praise Him. Here we are, we're worshiping your name, oh God. We lift you up. Hallelujah. Come on, lift Him up. Praise Him. Praise the King of Kings. Praise our Savior. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, lift Him up. Thank you, Jesus, for the salvation that we have in you, Lord. Thank you for paying the price for us. Thank you for saving us, Lord. Thank you, Jesus. I continue to speak salvation today in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. We give you glory. We give you praise. We give you honor. Come on. Use your lips. Come on, use your lips to praise Him. Give Him honor. Give Him glory. Give Him the highest praise. Hallelujah. Come on, lift Him up. Lift Him up. Praise Him. Praise Him. Let us stand on our faith and do the 7-second praise. Horizon Champs, are you ready? As we welcome our senior pastor, Pastor Manric Tan Pascual. Welcome home, champions! Maraming salamat muli sa inyong oras at inyong panahon. And as usual, we promise to be good stewards ng binigay po ninyo sa aming attention po. So we are continuing our series ng Backstory. Part 5 na po tayo. And ang ginagawa po natin dito ay we take a story from the Bible and then trace it to a backstory. Now, hindi po lahat ng story sa Bible ay may backstory, ha? So, ang ginagawa lang natin dito sa series natin ay yung mga kwentong may backstory, yun po ang mga pinipreach po natin. Of course, hindi din po lahat, no? Mga piling, mga lessons lang, yung mga tingin po natin ay angkop, no? Para sa inyo, para sa panahon po natin ngayon, para po maging relevant naman po ito sa buhay natin. Now, speaking of backstory, allow me to share a personal backstory ng church po namin. No, yung church po namin ay, ang pangalan ng church namin ay Horizon. At ito po ang aming logo. So, mapapansin po ninyo yan, no, without going to much details. May makikita po kayong heart dyan, no, puso. May makikita po kayong bundok. Napansin po ba ninyo yung bundok? May mapapansin po kayo dyan na dagat. Di ba? May bundok na, may dagat pa. Saan ka pa? No? At may mapapansin din po kayo na letter H. Yon. So, kung hindi po ninyo nakikita yung letter H, okay, itabingi lang po ninyo ng konti yung ulo po ninyo. Ayan. Nakita pa na po ninyo? Yung mga kanina pa pong nakakita nung letter H na tagilid, patunay lang po talaga yan na talagang tagilid yung mga utak po ninyo. Okay, ha? So anyway, yan po ay logo. No? So yung logo po ay nilagyan din po natin ng slogan. Iba pa po kasi yung logo sa slogan. So, through the years po, no, ay medyo marami na po na tayong mga naging slogan. And sa present nga po, may bago po tayong slogan, yung Your Best Life by His Best Love. Pero hindi po muna yan ang i-discuss ko. No? Ako po, no, personally, kasi ako naman din po ang nag-iisip ng mga slogan na yan. So, ang personal favorite ko pong slogan ng Horizon, na actually hanggang ngayon naman ay ginagamit pa rin namin, binabanggit pa rin namin, ay ito po, na New beginnings, second chances. New beginnings, second chances. Kasi we believe, no, na marami po sa atin makaka-relate dito. Tama po ba? Kasi sino po sa atin ang hindi po nagkamali? Sino po sa atin ang hindi po nagkakasala? Sino po sa atin ang hindi po nangangailangan ng panibagong panimula at pangalawang pagkakataon? New beginnings and second chances. So ngayon nga po, no, ang topic nga po natin ay second chances. Let me take you, baga sa news, no, sa headline. No? Ito yung parang front story po muna natin bago natin i-trace ito sa back story. Our passage for today is taken from Matthew chapter 17, verse 1 to 9. Kung medyo familiar kayo ng konti sa Bible, ito yung tinatawag kong the Mount of Transfiguration, kung saan po noon ay nag-transfigure si Jesus Christ
dun sa totoong anyo niya, no? Yung kanyang glorious na form. Okay? At so basahin po muna natin to and then explain po natin a little further maya-maya. Matthew 17 verse 1 po muna. After 6 days, Jesus took with him Peter and James and John his brother. Itong tatlong madalas na kasama po ni Jesus po, no? Sa mga lakad po niya. And he led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, no, may kasama po si Jesus po dito. Sino po ito? There appeared to them Moses and Elijah, talking with him. And Peter said to Jesus, Lord, it is good that we are here. No, so sabi ni Peter, wow, great privilege po ito, no? Na biro mo, hindi lang po si Jesus ang kasama nila, kundi pati si Moses at si Elijah, no? Two of the greatest heroes ng Old Testament, no? So if you wish, sabi ni Peter, kasi mukhang wala na pong balak umalis si Peter, wala na pong balak bumaba ng mountain, sabi niya, Lord, I will make 3 tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Bagamat sinasabi ni Peter, Lord, kahit na kami, outside the kulambo lang, okay na po sa amin yan. Alam mo, makita lang namin kayo, marinig lang namin yung mga pinag-uusapan nyo, solve na kami dito. No? Ito yung minsan sinasabi po natin sa Ingles na fly on the wall. Alam niyo yung fly on the wall? Yung minsan, diba, may mga magagaling na tao, mga matatalinong tao na nag-uusap. Tapos tayo, no, nakikita lang po natin sila from a distance, no? O minsan sa television lang, no? May camera shot lang na medyo malayo yung angle. Tapos parang naku-curious po tayo na ano kayang pinag-uusapan nila, no? Parang ang sarap maging fly on the wall. O, sino po sa atin mga langaw po dyan? So, actually, as a matter of fact po, no? Again, sa church po natin, meron po kaming parang mentoring po ng mga leaders. Ang tawag nga po din natin dito, Mount of Transfiguration. Kasi ito nga po yung inspirasyon niya. Na ako rin po ay curious din po ako na isipin, wow, ano kayang pinag-uusapan ni Jesus, ni Elijah at ni Moses, no? That might be the greatest conversation that no one has ever heard. No? That may be the greatest mentoring session of all time. So ang sarap po siguro pakinggan, no? Kung ano yung kanilang pinag-uusapan. So, ganun po ang nararamdaman ni Peter, and I think he also spoke for James and John, yung dalawa pa po niyang kasama. Na, alam niyo, Panginoon, okay lang kami dito. Ha? Basta, huwag niyo na kaming pansinin. Basta i-allow lang ninyo kami na nandito lang kami sa tabi-tabi niyo. Ha? Utusan lang ninyo kami. Gusto ba ninyo ng kape? Ha? Gusto ba ninyo, kung ano yung gusto po ninyo? Ha? Gusto ba ninyo ng magpag-grab delivery po tayo? Okay lang po, ha? Basta wag niyo lang kami paalisin. Gusto lang namin na marinig yung mga pinag-uusapan niyo, makasama lang kayong tatlo, ni si Jesus, si Moses at si Elijah. Pero, no, ang sabi po ng scripture verse 5, but when he was speaking, si Peter po, no, kasi naging epal na naman si Peter, no? Hindi pala dapat niya sinabi po yun. Dapat ay nanahimik na lang po siya. So, behold, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, This is my beloved Son. Kaninong boses po yan? Walang iba kundi si God the Father. At sino tinutukoy niya na my beloved Son? Of course, walang iba kundi si Jesus. With whom I am well pleased, listen to Him. Ayun. So baga sinasabi ni God kay Peter at maging sa ating lahat, no? Alam nyo, wag yung daldal ng daldal. Baga ba sa prayer, hindi mahalaga yung sinasabi mo kay God. Ang mahalaga, pakinggan mo ang sinasabi sa'yo ni Jesus. O amen po ba tayo dyan? O pakilagay po sa comment section, listen bebe. O ganun din po, ha? Baka nanonood po kayo ngayon sa akin pero hindi kayo nakikinig. Daldal kayo ng daldal o baka may iba po kayong ginagawa. Baka may iba po sa inyo, multitasking, no? Nanonood nitong online service pero nanonood din po ng television. Or baka nag-busy rin kayo, nagchat-chat. So, pay attention po muna tayo, ha? Para yung salita po ng Diyos ay tunay na matanim sa ating puso. O, amen po ba tayo dyan? So, ganun din po, ha? Sabi ni God the Father kay Peter, and by extension, to all of us, no? Listen to Him. Yan, ha? And so, when the disciples heard this, they fell on their faces and were
terrified, natakot po sila, no? Boses pa lang po ng Diyos yan, ha? Okay? But Jesus came and touched them, saying, "Rise and have no fear." So alam mo si Jesus, siya po talaga yung ating advocate, no? Siya yung ating mediator between God and man. Again, hindi sinasabing galit sa atin ng Diyos, hindi sinasabing suplado ang Diyos, no? Pero kung if you have been with us sa mga past na messages din po natin, ang sinasabi nga po natin, God is holy. So because He is holy, no human being can approach Him. Buti na lang, no? Namagitan po na si Jesus between God and man. So si Jesus Himself, God, became man. So that yung relationship po between God and men, no? Of course, kasama kayong mga women dyan, can be made possible. Ayan, ha? So thankful po ba tayo kay Jesus? Thankful po ba tayo sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Upang magkaroon po tayo hindi lang ng buhay na walang hanggan, kundi magkaroon po tayo ng relationship sa ating Diyos. No? And so finally, nung kinomfort na sila ni Jesus, they lifted up their eyes and they saw no one but Jesus only. Ayan po ha, nawala na po si Moses, nawala na rin po si Elijah. No? And as they were coming down the mountain, Jesus commanded them, "Tell no one this vision until the Son of Man is raised from the dead." Yun ha. Minsan po, no, may mga instruction po tayo sa atin ng Lord. Pero hindi po kaagad-agad po na dapat i-share na natin sa iba. May mga bagay po, may timing. Pakilagay po sa comment section, timing. Of course, may mga bagay po na pwede po natin gawin anytime, anywhere, all the time pa nga eh. No? Like yung, of course, pag-share ng gospel, yung pagiging asin at ilaw, yung pagiging mabait, yung pagiging loving, yun. Ano yan? 24/7 po yan. Pero may mga certain instructions po sa atin ng Lord na sinasabi ni Lord, hindi naman actually, wag mo sabihin. Kung hindi, wait. Again, lagay natin sa comment section, may tamang timing, bebe. Ayan ha. So sabi ni Jesus kay Peter, James, and John, wag nyo muna i-share to kahit na kanino ha. Pero pag ako namatay na, and of course, mabubuhay ulit si Jesus na, then i-share na ninyo sa lahat ng tao itong naranasan ninyo. Okay, so pansin po natin bakit po na nawala na po si Moses at si Elijah? Kasi ang bida po rito, si Jesus. Amen po ba tayo dyan? Si Moses, si Elijah, at maging kung sino mang mga Old Testament characters, kahit na New Testament characters, o kahit na sino pang mga hinahangaan natin, nire-respeto natin, lahat po yan, no? Shadow lang po yan. Lahat po yan, anino lang po, no? Compared to Jesus. Ang tamang makita, dapat si Jesus sa buhay natin. Amen po ba tayo dyan? And I'm sure, kung i-interviewin natin o tatanungin natin si Moses at si Elijah, they would not have it any other way. No? Kasi si Moses, ang ministry niya points to Jesus. Si Elijah, ang ministry niya also points to Jesus. So tama lang, no, na maging sa buhay ng mga magagaling na mga men of God na ito, ang makita po si Jesus. Okay, tanong lang ha, sa mga viewers po natin sa FB at saka sa YouTube, nakikita ba si Jesus sa buhay po natin? O baka tayo yung madalas pong nakikita. Tayo yung hinahangaan, tayo yung sinusundan, at hindi na po yung Jesus na sinasabi nating ating sinasamba. Okay, ha? O sige, now, tanong lang po muna natin. P-Mans, teka, bakit dyan sa Mount of Transfiguration, ang kasama ni Jesus ay si Moses at si Elijah? Very good question. On the one hand, si Moses, on the other hand, si Elijah. Hindi po coincidence ito, mga viewers. Bakit sa dami-dami, no, ng mga men and women of God, no, lalo na sa Old Testament. So, bakit hindi si Abraham? Ba't hindi si David? Ba't hindi si Daniel? Okay? So, bakit si Moses at si Elijah? Kasi po, okay, pakita ko po muna sa inyo itong passage na ito, ha? Matthew chapter 5, verse 17. Ito po ang sabi, no? Sabi ni Jesus, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets." Ano yung law or prophets? Ito po yung Old Testament. Kasi yung Old Testament po, yung Bible po natin ay nahati sa dalawang portion, na? O dalawang section. Meron tinatawag na Old Testament
no? At meron tayong tinatawag na New Testament. Other meaning ng testament is covenant. So ibig sabihin, yung Old Testament ay covenant. No? Covenant nino? Ng Diyos at ng bansang Israel. Okay? Ang New Testament naman ay covenant ng Diyos sa, listen to this sa sino man na sumampalataya kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Then, ang New Testament ay para sa Kanya. Ayan Okay, so, pero ang Old Testament po can be summarized in 2 words. Okay? Ano po ito? The law and the prophets. And no two person symbolize these 2 things more than Moses and Elijah. Nakuha po natin? Si Moses po, of course, siya yung the great lawgiver. Natandaan po ba ninyo yung 10 Commandments? Kung saan si Moses po, diba? Siya yung unang nagmamay-ari ng tablet sa buong mundo. Dalawa pa nga yung tablet niya Kaso, nabasag po niya. Actually, hindi niya nabasag. Binasag niya po ito sa sobrang galit po niya sa mga Israelita. And then, kailangan niya umakyat ulit ng bundok a second time, to spend another 40 days and 40 nights with God. And then God rewrote the 10 commandments. This time, sabi ni God, ito na, lagyan ko na ng screensaver para hindi mo na masira ito. Okay, so, of course, yun yung 10 commandments, right? So, Moses symbolized the law. And then, sino naman si Elijah? Of course, Elijah is considered the greatest prophet, the most powerful prophet sa bansang Israel. Pero again, these 2 great men, shadow lang po sila. They simply are markers, They are, lang sila, sa concert, mga front act lang po sila. Mga alalay lang po sila. Mga hawi boys lang po sila. Nagpo-point po sila kay Jesus. So, ayan po, Pero, kung ang sagot sa tanong po natin, bakit si Moses at si Elijah? Kasi nga, si Jesus po, sinasabi niya, ako ang fulfillment ng law at ng prophets. Si Jesus po, siya lang ang tanging tao na naka-fulfill ng buong batas. Okay? Kasi nabuhay po siya na walang kasalanan. And then, pag pinag-uusapan naman po, yung kapangyarihan ng Diyos, yung presensya ng Diyos. And of course, si Jesus din po ang pinaka-personification nito. Amen po ba tayo dyan? Nakuha na po natin, Pero wait, there's more. Now, dito na tayo dadako sa ating backstory. Interested po ba kayo malaman yung backstory? Kung interested po kayo, lagay po natin sa comment section, interested, P-Mans. Sige, pag hindi interested, sige, hindi ko na ikukwento. Matampuhin. So, alam po ba ninyo, hindi lang po si Moses at si Elijah, hindi lang dahil they symbolize, they represented the law and the prophets, but meron din pong another factor kung bakit din po, ang ganda rin po, na sila po ang nakasama ni Jesus dun sa mountain na yan. Okay? So, on the one hand, si Moses. On the other hand, si Elijah. What do these 2 people have in common? Aside from, of course, they're great men of God, they are great servants of God. Ano po yon? Ito po yon. Both of them, maniwala kayo hindi, did not finish well. Teka lang hindi ko po sinabi na pag isang tao naka-experience ng failure, ay failure na siya. Hindi po, Pero kaya hindi ko po sinasabi na si Moses at si Elijah ay failure. Sinasabi ko lang po, may mga experiences po sila ng failing, at naka-affect po ito sa paano po sila nagtapos ng kanilang mga buhay at ministry. Of course, again, linawin lang po natin, kung titignan po natin yung kabuuan ng buhay, ng ministry ni Moses, yung buhay at kabuuan ng ministry ni Elijah, of course, pareho po silang pasado. Pero sinasabi lang po natin, may mga nagawa po sila sa buhay nila na, sabi na po natin, nag-fail, nagkasala, at nagkaroon po ito ng napakalaking effect sa kanilang buhay. At maging sa buhay ng mga tao na miniministeran po nila. Pero now, nakita po natin na nasan po sila? Dito sa Matthew chapter 17, kasama nila si Jesus.
Okay? They're rejoicing, they're celebrating with Jesus. Yan ang kagandahan po ng pagiging Christian. Ano po yun? Na meron tayong new beginnings and second chances. O yung mga nagpapasalamat po dyan na ang Panginoong Jesus nag-o-offer ng new beginnings and second chances. Come on, mag-ingay po tayo sa ating mga comment section. No? Isigaw po natin how grateful we are for the forgiveness, for the redemption na naranasan po natin kay Jesus. Ayan po. Ha? Pero, syempre, since nandito na rin po tayo, we also want to learn from Moses and Elijah. I'm sure Moses and Elijah would not mind. Kasi ngayon po, nasa langit na po sila. So they would not mind. As a matter of fact, baka ito pa nga ang gusto po nila, na tayo po, matuto po sa mga naging kamalian po nila. So, ready po ba kayo na maging teacher si Moses at si Elijah? Grabe, napaka-spoil po talaga natin. Biro mo, hindi po sino-sino, hindi yung basta-bastang teacher po. Ang magtuturo po sa atin ngayon ay walang iba, kundi two of the greatest servants of God in the Old Testament and of all time. Ito ay walang iba kundi si Moses at si Elijah. Kung may mga kasama po kayo dyan na nanonood po sa atin ngayon, sabihin nyo sa kanya, wag mo sayangin ang pagkakataon, bebe. Alam mo, grabing lesson po ito. And ang maganda pa rito, libre pa. Basta matabang lupa ang mga puso po natin. Alam mo, matututo at matututo tayo. And I'm sure ito rin ang hangarin ni Moses at ni Elijah para sa atin. That we can become better than them. Okay? Kasi again, ang Christianity hindi naman to paligsahan eh. Hindi naman po to competition. It's all about glorifying God. It's all about pleasing God. Are you ready to learn? Are you ready to grow? Are you ready to change? Kung ready po kayo, come on, pakilagay sa comment section. I'm ready. Okay, yan paturo tayo kay teacher, kay Professor Moses. Sa failure po niya. Kasi sabi po nila, most of us, sa totoo lang, we learn more from our failures than our success. And ganun din po sa mga mentors po natin. We can actually learn more from the failures of our mentors than their success. Okay? So, ito, ano po ang isang pwede natin sabing low mark sa buhay ni Moses? Makita po natin dito sa Numbers chapter 20, verse 10 to 12. Ito po kasi, diba? Kasi si God, tinetest niya yung mga Israelita. So, madalas po na tinetest niya ito pagdating sa pagkain. Ay, nako, diba? Alam mo yung pagkain talaga? Talagang great revealer yan ng heart eh. Amen po ba tayo dyan? Sino po may makilala po ba kayo? Pag busog, parang santo. Pag gutom, parang demonyo. Pakilagay po sa comment section, parang ikaw yung topic. Di ba? May mga taong gano'n, kahit na pastor pa. Basta busugin mo, ay okay yan. Masarap kasama. Pero pag gutom, parang lumalabas yung mga sungay, yung mga pangil, yung mga buntot po. Grabe. So, yung food, is a great revealer of what is inside our heart. Come on, pakitanong naman sa mga kasama po ninyo, how's your food? How's your heart? Yan. So one time po, itong mga Israelita, kasi nasa desert po sila, if you know the story. So they were delivered by God out of Egypt. Nag-spend po sila ng 40 years sa wilderness. Desierto po yan. So siyempre sa desierto, wala pong McDonald's. Wala pong Jollibee, wala man lang 7-Eleven o mini-stop. Walang mga mercury drug. So, totally dependent po sila kay God for everything, for their very survival. So, one time po, ito na mga Israelita, nauhaw. So, nag-cry out ulit sila kay Moses. Alam nyo, kung may need, pwede naman humingi. Pero wag lang mag-complain. Amen ba tayo dyan? Ang problema sa mga Israelites, pag nagutom, pag nauhaw, nagko-complain. Sabi naman ni God, ask of me Pwede naman humingi Pwede naman mag-pray Diba? Kaya nga inalaw ni God na mag-pray po tayo Pero ang mga Israelita, siguro gaya din natin Pag may mga pangailangan, dinadaan po sa complain. So ito, dahil si Moses ang representative ni God,
E di kay Moses po sila nagko-complain. O Moses, wala kaming makain, wala kaming mainom. Ano ba? Dinala mo ba kami dito sa disyerto para dito kami mamatay? Ay nako, bla bla bla. So, this time po, si Moses napuno na po. Well, in fairness, lumapit si Moses kay God. Yun naman lagi ginagawa ni Moses. No? Sabi niya, Panginoon, narinig po ninyo na naman yung complaint ng mga taong to. Wala daw silang mainom. At sabi ni God kay Moses, sige okay, merong isang bato po dyan, no? Sabi ni God kay Moses, speak to the rock. Kausapin lang po yung bato. Okay? So, sino po sa atin, parang story of our life, no? Kausap natin parang bato. So, pero ito, literal po ito, Sabi niya, kausapin mo lang yung bato, may tubig na lalabas dun sa bato. Okay, Pero ang nangyari po, Numbers 20 verse 10, Moses and Aaron, si Aaron po yung kapatid ni Moses, no? Na partner po niya ito, no? Sa paglilid sa mga Israelita. They gathered the assembly together before the rock. O yan po, yung bato po, no? And he said to them, "Hear now, you rebels." Parang galit na rin po si Moses, no? Kasi I think, medyo napuno na rin po si Moses, Kasi in fairness po, no? Si Moses po, napaka-patient, napaka-gentle. Sabi nga po sa Bible, he is the most humble man who ever lived. Pero alam nyo, tao lang din po no? May hangganan din po talaga. Medyo, I think by this time, napuno na rin po siya. By the way, may context din po ito, Kasi kakamatay lang din po ng kanilang kapatid, ng kanilang ate, na si Miriam. So I think si Moses, medyo wounded pa po siya dito, no? Nagluluksa pa po siya dito. I think nasa period pa siya ng mourning. Tapos ito, maririnig na naman niya. Nagko-complain ng mga Israelita. So naggalit po siya. Sabi niya, "Hear now, you rebels. Shall we bring water for you out of this rock?" And Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. Hindi po yan ang instruction ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos, speak to the rock. Pero ano ginawa ni Moses sa kanyang galit? No? He struck the rock. Pinalo po niya yung bato. Okay? Pakilagay sa comment section, huwag paluin yung bato, bebe. Okay? Pero tingnan niyo, nagkaroon pa rin po ng effect. Water came out abundantly pa. And the congregation drank and their livestock. Pero wait, verse 12. The Lord and Aaron, because you did not, believed in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore, you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Nako, sobering po ito, Listen carefully to me, Hindi po porke na binabless ka ni God, o hindi po porke ang ganda po ng takbo ng negosyo mo, ang taas ng grades mo, or mga pastor, o yung mga leaders po sa church, dumadami yung disciple mo, hindi po automatically, ibig sabihin, na please sa'yo si God. Amen po ba tayo dyan? Pleasing God is pleasing God. Okay? Minsan po, o kadalasan, grace and mercy na lang ni God, kaya meron pa rin pong mga bunga. Kaya may mga resulta pa rin po yung mga ginagawa natin. Kahit na siguro, ang totoo niyan, yung puso po natin, hindi na po malapit sa Diyos. Ang buhay natin, hindi na po pleasing kay God. O yan, dito nakita po natin, hindi nag-obey si Moses sa instruction ng Diyos. Instead of speaking to the rock, he struck the rock. Pero, water still came out. Why? Grace ni God. Kasi alam ni God, nauuhaw yung tao. Pero, kinausap ni God si Moses at sinabi niya, Moses, because you did not uphold me as holy in the eyes of the people, ikaw, ito yung consequence ng ginawa mo. You will not enter the promised land. Wow. Okay? Now, ito, i-share ko lang din po yung personal ko pong interpretation. Kasi some of you might say, P-Mans, hindi ba parang sobrang naman ng, parang ang bigat naman ng punishment ni Moses? Okay, nagkamali siya. Pero ikaw nga mismo nagsabi, P-Mans, di ba? Na ang talagang makulit naman talaga dyan, yung mga Israelita. Pero bakit si Moses minsan lang magkamali? Pero ito ang kanyang punishment o ito ang kanyang consequence. Okay, ito ang aking paniniwala kung bakit ganun na lang po yung consequence na pinataw ni God kay Moses. So listen carefully If you're listening, sige, lagyan niyo sa comment section, I'm listening, P-Mans. Mahalaga po ito. Kasi po, ang sinisimbolize po dito, nitong passage na ito, ay yung difference po between living
Okay? According to what God has done versus living according to what I can do for God. Ulitin po natin yan, ha? Ito po yung difference between living by faith na you live according to what God has done. Okay? Sabi ni God, may lalabas na tubig dyan sa batong yan. Okay? Sabihin mo lang dun sa bato, lalabas na yung tubig. Okay? Kausapin mo lang yung bato. Pero ang ginawa ni Moses, he struck the rock na lumalabas. Siya, no? Siya ang may kagagawan. Siya ang cause, no? Kung bakit may lumabas na tubig sa bato. Guys, alam po ba ninyo? Living according to what God has done and living according to what you can do for God is the difference between heaven and hell. Opo. Hindi po maliit na bagay yan. Yung mga naniniwala, yung mga tao na nanampalataya sa ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sila lang po ang maliligtas. Pero yung mga tao na hanggang ngayon nagtitiwala sa anong kaya nilang gawin, sa sarili nilang righteousness, sa sarili nilang good works, ito yung mga taong hindi aabot sa langit. Bakit? Because all have sinned and fallen short of the glory of God. So dito po, pinapakita po dito, although si Moses po ligtas, ha? Pero pinapakita lang po dito na parang pinipicture po dito ni God na, kita nyo? Ito ang mangyayari sa isang tao na nagtitiwala sa sarili niyang kakayahan. Nakala niya, aabot siya ng promised land, pero ang totoo, mananatili siya sa desierto. Nakuha po natin? Okay, balik po muna tayo, zoom out po ulit tayo sa passage na ito. So, alam nyo, dahil sa mga ganong klaseng passage, kaya madami mga Christians, no, ang nagsasabi, o naririnig ko po, no, in all these years of serving the Lord, sinasabi nila sa akin, P-months, kaya nga ayaw ko maging leader. Kasi nakakatakot yung responsibility, nakakatakot yung consequence. Kayo po ba? Are you afraid of being a leader? After hearing or listening to a message like this, or this passage that we just read, so natatakot ka na ba maging leader? Ngayon, gusto ko maging honest po sa inyo, ha? Totoo po na the higher the responsibility, the greater the possibility of failing. Tama po ba? Sabihin ninyo, Piman, sabi ko na nga ba eh. Kaya nga ayaw ko nga talaga mag-leader. Kita mo, kinonfirm mo yung fear ko. Hindi po, sinasabi ko lang po muna yung totoo. Hindi pa po ako tapos. Ha? Wait, there's more. Pero sinasabi ko po na, pag sinasabi sa akin ng tao, Pimans, pag naging leader ka, ibig sabihin, sure magfe-fail ka? Oo. Ha? Paano yan? Sabi ko, pero hindi pa naman yan ang katapusan. Pero tanggapin mo na, when you lead, you will fail. Inevitable po yan. Parang basketball po yan. The more shots you take, the more you guarantee, you will miss. Tama? Ngayon, kung isang beses ka lang tumira, pwedeng 100% ang iyong shooting percentage. Pwede nga, 5 beses ka tumira, lalo na kung puro layup, at wala pang bantay, pwedeng 100%. Pero the more shots you take, the bigger the possibility. And as a matter of fact, the more shots pa that you take, kunwari, pag tumira ka 50 times, tumataas yung percentage na you will miss. Pero pag tumira ka 100 times, sure na mag-miss ka. Wala pong tao na naglaro ng basketball, ang kanyang shooting percentage is 100 shots attempted, 100 shots made. 1 shot attempted, 1 shot made, pwede. 5 shots attempted, 5 shots made, pwede. Pero siguro pag umabot ka na sa 50, 60, 70, o 100 attempts, sure na mag-fail ka. Okay? Pero wait, kaya nga po, ito yung sasabihin natin. Totoo, the greater the responsibility, the inevitability that you will fail. Pero wait, hindi yan ang gospel story. The gospel story is this: the higher the responsibility, the greater the grace that we receive. Amen po ba tayo dyan? So pag tanongin niyo ako, Pimans, ikaw, paano mo nakuha pang mag-lead all these years? Ibig sabihin, ikaw din, ang dami mo ng mga failure. Oo naman. Pero, ba't hanggang ngayon nagli-lead po ako? Hindi ko po nilulook forward yung failure, pero nilulook forward ko po yung grace ni God. Amen po ba tayo dyan? Parang ganito po yan, ha? Tignan po ninyo itong, circle na ito. Kung binigyan ka ng responsibility, sooner or later, you will fail. Yan ang totoo. Pero, ito ang difference ng Christianity.
When you fail, you will receive grace. And then, when you receive grace, you cannot help but feel grateful. Magkakaroon ka ng gratitude. And out of the gratitude of your heart, the more you want to serve God. Yan lang din po yun. Yan po yung cycle. Ngayon, kung tinigil po ninyo sa failure, talagang wala na po maglilid. Tama? Wala na pong aako ng responsibilidad. Pero kung naintindihan po natin na Jesus came, hindi po para i-highlight ang ating mga failure, kundi para bigyan po tayo ng grace. New beginnings, second chances. And then pag na-receive natin yung grace ni God, we are grateful. And out of gratitude, we serve. And then, the cycle goes on. Amen po ba tayo dyan? Kaya ang totoong sinasabi ko ganito leadership is not for the proud. But you know why? Because proud people do not want to say or do not know how to say sorry. Kung proud ka, huwag ka na mag-lead kasi sisirain ka ng leadership. You know why? Ang totoo niyan ganito, it's not failure that destroys a leader. It is pride. Kasi kung humble ka naman, marunong kang tumanggap ng pagkakamali, marunong ka mag-sorry kay God, marunong ka rin mag-sorry sa mga tao na sabihin natin, you failed them, o hindi mo na nagawa yung task na expected of you. Pero kung marunong ka naman mag-sorry, forgiveness is available for the humble. Amen po ba tayo dyan? Ayan po, ha? Okay, dako po muna tayo kay Elijah. Si Elijah, saan naman po siya, quote-unquote, nag-fail? Alam niyo, karamihan po ng failure comes after a great success. Ayan ha, mga leaders, lalo na yung mga aspiring leaders, okay? Bantayan niyo ang puso niyo, of course at all times, pero especially after a great success. Maraming leaders po, pag kunwari nagkaroon ng isang event, naging successful, medyo nagiging complacent, hindi po nila nababantayan yung mga puso po nila. So maging maingat po, ha? Si Elijah po, galing siya sa isang great success, kung saan nagkaroon ng confrontation po between Elijah, nag-iisa lang po siya, and 300 na prophets ni Baal. Si Baal po ay isang Diyos-Diyosan, na sinasamba po ng marami mga Israelita. At dahil po dito, nagkaroon po ng 3 years na drought. Wala pong tubig. Hindi naman sa walang tubig. Wala pong ulan sa bansang Israel. Nagkaroon ng confrontation. Sabi ni Elijah, sino ang Diyos who will send fire from heaven? Siya ang tunay na Diyos. And of course, alam na po natin sino ang nanalo. Alam mo, basta nasa side ka ni God, wala na. Finish na. May nanalo na. O, amen po ba tayo dyan? Pero, just when Elijah thought na it's over, may nanalo na Akala ni Elijah, magkakaroon na ng revival. Yun pala, ang nangyari lang po, naputol lang po niya yung sanga, hindi po yung ugat. So, the head of the snake, so to speak, is still alive. At ito nga po ay walang iba kundi si Queen Jezebel, na siya pala ang pinaka-promotor ng Baal worship sa Israel. So, ang nangyari, na-discourage po si Elijah. And, okay, let's pick up the story. 1 Kings 19, verse 13 to 16 na lang po. When Elijah heard it, he wrapped his face in the cloak and went out and stood at the entrance of the cave. Kasi pinapunta siya ng Diyos sa isang kuweba. And behold, there came a voice to him and said, "What are you doing here, Elijah?" And Elijah said, ito yung kanyang kwento, "I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, killed your prophets with the sword, and I, and even I only, am left, and they seek my life to take it away." Kasi po, si Jezebel, nung nabalitaan niya yung ginawa ni Elijah, sa 300s na prophets ni Jezebel, pinatay po ni Elijah po to all 300 of them. Of course, not single-handedly, with the help of the people. Kasi yun na nga akala nga ni Elijah, magbabalik loob na ang mga tao sa Diyos. Pero instead, ang narinig po niya ay yung threat kay Jezebel, na sabi ni Jezebel, hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko napatay itong si Elijah. So kala ni Elijah, revival, yung pala, ang mangyayari, revenge. Okay? Kala ni Elijah, nanalo siya, ang narinig ni Elijah, bilang na ang oras niya. Okay, so tuloy natin pagbabasa, verse 15, the Lord said to him,
Go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, you will anoint Hazael to be king over and Jehu, the son of Nimshi, you shall anoint to be king over Israel. And Elisha, iba pa po ito ibang tao po ito Elisha, the son of Shaphat of Abel Meholah, you shall anoint to be prophet in your place. Ayun, no? Alam po ninyo, no? Ingat po sa self-pity, Kasi minsan baka patulan po tayo ng Diyos. Oo. So ito po, nagsa-self-pity po si Elijah. Sabi ni Elijah, ayoko na, Lord. Sabi ni God sa kanya. Minsan kasi tayo, di ba? Pag nagdadrama tayo sa Lord, o minsan nagdadrama tayo sa ibang tao, ina-expect po natin, i-comfort po nila tayo. Okay? Pero minsan po, no? Ang Diyos pala, no? Pag dinamahal mo, pag sinabi mo, Lord, ayoko na. Sabi ni God, sige, kunin na kita. Lord naman, di ka na mabiro. Hindi po ba? Ako din po, ganun, no? Ay, naku, alam po ng mga members ko po ito. Sinasabi ko po sa mga members namin, no? Kung kayo magdradrama at magdadrama kayo na 3 months, aalis na ako ng church. Pero ang totoo niyan, no, naghahanap ka lang ng comfort o naghahanap ka lang ng affirmation, hindi ako yung tamang tao na sabihan nyo. Kasi pag ako sinabihan mo, 3 months, aalis na ako ng church, naku, baka ako pa magbukas ng pinto para sa'yo. Ang sama ko pong pastor, no? So, pero ako kasi yung taong, hindi ako mahilig po sa mga drama. Kasi sa akin, kung nahirapan ka, lumapit ka at sabi mo, 3 months, tulungan mo ako. Ayan, tutulungan kita. Hindi naman ako ganun kasamang tao. Pag sinabi mo sa akin, 3 months, nahirapan ako, pag-pray mo ako, ipag-pray kita. Pero pag sabi mo sa akin, 3 months, gusto ko na umalis sa church, itutulak pa kitang palabas. Nakuha po natin, no? Pero alam po ninyo, no? Mamaya babalikan natin saglit yan, Ang talaga nangyari po kay Elijah ay yung classic case po ito ng burnout. Kasi nga po, no? Mag-isa po siya. Kinalaban po niya yung mga prophets ni Baal. For so many years, no? He fought his battles alone. Alam mo, hindi porke battle mo, you should do it alone. Kasi may mga tao din po na nilagay si God sa buhay po natin, no? Para tulungan po tayo. Alam mo, sa church namin, sa Horizon, gasgas na po, itong kasabihan na ito, only a healthy me can be a blessing to others. So, maging healthy, ingatan ng inyong, hindi lang spiritual life, maging ang iyong physical life. Kasi ang physical life po natin, no? May kinalaman po yan sa spiritual life natin. Related po sila. At ngayon, di ba, nababalitaan natin, pati pala mental health, pati pala yung mental condition natin, kailangan din pala nating ingatan. Isama na rin po natin ang ating emosyon. So physically, emotionally, mentally, relationally, financially, and of course, spiritually, kailangan healthy po tayo. Lagay niyo sa comment section, healthy, bebe. Ayan, Ngayon, tignan lang natin mabilis po ito, no? Verse 15 to 16. Sabi ni God kay Elijah, pinatulan ni God yung drama ni Elijah. Sabi niya, sige, i-anoint mo itong mga taong ito, si Hazael, okay? Si Jehu, at si Elisha. Ang pinaka-significant po yung pangatlo. Kasi si Hazael, pang Syria yan. Si Jehu, pang bansang Israel. Pero alam po ba ninyo, si Elisha, siya ang papalit kay Elijah. Alam niyo bakit? Kasi sinabi ni Elijah kay God, ayoko na. Sabi ni God, ayaw mo na ba? Sige, papalitan na kita. Okay? So alam niyo, yung salitang delegation, pakilagay po sa comment section, delegation. Ang delegation po kasi, dapat, ito yung isang bagay na ginagawa po natin before, not after the task. Nakuha natin? Ibig sabihin, ang lesson po dito, dapat, dati pa, ay nagpapatulong na po o nagde-delegate na po, no, si Elijah ng mga certain tasks and responsibility. Of course, may mga bagay, ikaw lang po talaga pwedeng gumawa. Pero may mga bagay po, hindi po masama magpatulong. Come on, diba? Encourage natin. Lagay natin sa comment section, magpatulong ka, bebe. Hindi po masama at hindi po nakakahiya magpatulong. Kung alam nyo lang, ang daming tao, even now, yung nasa paligid mo, willing at ready na tulungan ka. Ang problema lang, alam mo ikaw, you are surrounded by so many people who love you. Pero your problem is, you are isolating yourself from the very people God is sending to help you. Ay, nako.
May mga nanonood po ba tayo ngayon dyan na umalis po sa church kasi nagka-problema? Naku, mali. Alisan mo ng lahat, wag lang ang church mo. O, amen po ba tayo dyan? Kasi yung mga tao sa church, eto nga yung mga tao na tutulong sa'yo sa problema mo, sa pinagdadaanan mo. Huwag alisan yung tamang tao. Minsan, no, inaalisan na nga natin yung tamang tao. Tapos ito pang masama, didikitan natin yung mga maling tao. So, mangyayari, you turn a bad situation into worst. Instead of turning a situation from bad to good, from wound to healing. O, amen po ba tayo dyan? Ayan po, ha? So, pero ito yung sinasabi po natin. A real leader, kung ikaw si Elijah, no? O baka kagaya nyo si Elijah, lahat na lang sinosolo mo. Ha? Lahat na lang ikaw gumagawa. Talaga mababurn out ka. O tapos mamaya magsa-self-pity ka. Walang tumutulong sa akin. Paano ka tutulungan? Hindi ka naman humihingi ng tulong. Di ba? Pero itong sinasabi po natin. A real leader raises leaders, not simply admirers or followers. So, amen po ba tayo dyan? So, ganun po ang goal po natin. Hindi po tayo yung puro mga followers lang, tapos pagdating sa responsibility, tayo din ang gagawa. No. A real leader raises up other leaders para may katuwang siya sa pagbuhat po ng vision at ng responsibility. Quick na lang po ito bago tayo magtapos. Do it right the first time. Again, kasi natututo po tayo sa mistake o sa failure ni Moses at ni Elijah. How can we do better? Ito lang po, konting konting admonition from the scripture. Sabi po sa Romans 15:4, whatever was written in the former days, referring to the Old Testament, was written for our instruction, that through endurance and through encouragement of the scripture, we might have hope. Another pa, 1 Corinthians 10:11. These things happen, again, referring sa lahat ng mga nangyari po sa Old Testament. These things happen to them as an example, but to us, it is written for our instruction. Pakilagay po sa comment section, instruction. Okay? On whom the end of the ages has come. Ibig sabihin, tayo na nga po, yung sa New Testament, wala na pong pangatlong testament pa. Tayo na po, ang culmination po ng plano ng Diyos. Quickly lang po, ano yung mabilis na lesson na pwede nating matutunan kay Moses? Okay, ito po Again, ano ang naging cause ng failure ni Moses? Pwede nating sabihin, self-control. Tama po ba? Nawalan po siya ng self-control. So ano pong solusyon? O yung cure? Ito po, instead of self-control, kailangan po spirit-controlled. Yun po, magpasakop sa banal na espiritu. At yung mga times na naiinis tayo, nagagalit tayo, yung emotions po natin is running out of control, imbis na tayo nagmamanage sa emotions natin. Yung emotions na natin nagmamanage sa atin, ano po kailangan gawin? Surrender to the Holy Spirit. So ito lang po, comment po natin. Okay, kay Moses po ito Leaders are evaluated differently. Therefore, lead carefully. Ingat lalo na sa mga leaders po Okay, totoo naman po kasi, the higher the responsibility, of course, the greater talaga din yung consequence. Okay? Kaya magpa-lead po tayo sa Diyos. Reminder lang po, Galatians 5:22-23, fruit of the Spirit. Ano daw ang fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and ano yung dulo? Self-control. Again, pakilagay sa comment section, self-control, bebe. Yan. Okay. Ano naman ang matututunan natin kay Elijah? Okay, ito naman po. Ano naman ang parang cause ng failure ni Elijah? Kung si Moses ay lack of self-control, ito naman si Elijah, lots of self-pity. Okay? Ano naman ang solusyon sa self-pity? Imbis na self-pity, kailangan po palitan natin ito ng Christ confidence. Yun. Okay? Christ confidence. Kasi sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. So ano man ang comment po natin dito? Ganito no one is indispensable. Therefore, train others
intentionally. Okay? Huwag po natin kasi solohin ang gawain. Ha? Mas malaki ang vision, mas madami po dapat tayong matrain at ma-raise up ng mga kapwa po nating leaders. That way, wala sa atin mababurn out. At kung wala, hindi tayo malilid sa self-pity. Amen po ba tayo dyan? O ready na po ba tayo sa ating big idea? Okay, bago po tayo dumako sa ating big idea, ganito lang po pag-usapan lang ulit natin one last time, yung grace. Naalala niyo yung sinabi ko po kanina, 27 years na po tayo nagpapastor, ang dami ko pong mga failure. Do I look forward to failing? Of course not. Pero alam niyo, na nag-sustain po sa akin all this time, all these years, yung grace ni God. I don't look forward to failing, but I do look, when I do fail, I do look forward to being forgiven. I do look forward to experiencing once again the love of God, the grace of God, God's new beginning and second chances for me. Ganun din po sa inyo. Alam niyo yung grace, na-realize po natin, totoo, pwede itong abusuhin. Pero pwede rin, ma-misuse, no? Pero wag po tayo matakot sa abuse na hindi na po natin ito gamitin. So grace can be abused, it can be misused. Pero ingat po na wag po ito manatiling unused. Nakuha natin, parang love yan eh. Totoo ba pag nagmahal ka, pwede ka masaktan? Oo. Pero wag po na takot ka masaktan, hindi ka na nagmahal. Sino na naman po dyan nakapag-relate? Yung iba sa inyo, Pimas, lagi ako nasasaktan. Congratulations, because you have loved often. Di ba, balang araw, di ba? Tatapatan din, makakahanap ka din ng tao na tatapatan yung pagmamahal mo. Ay, okay. Amen po ba tayo dyan? So, ganun lang din po, So, yes, totoo, pwedeng abusuhin ng grace. Pero, ako, ayaw kong matakot na dahil sa abuse ng grace, na baka mamaya, nag-o-offer na si God ng grace sa akin. Nag-o-offer na ng grace sa akin ng ibang tao. Tapos, ayaw ko pang tanggapin. Again, lagay sa comment section, tanggapin mo ang grace ni God, bebe. Ayan, tanggapin mo rin ang grace ng ibang tao. May iba po sa atin, humingi ka na ng sorry. Sabi ng tao, sincerely sa'yo, I forgive you. Pinatawad ka na pala eh. Ang problema na lang, ikaw, hindi mo napapatawad ang sarili mo. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Amen? Alam mo, si Moses, si Elijah, may mga failures. Pero tinanggap nila ang grace ni God. Kita niyo, di ba? Nandun po sila, free of guilt, free of shame, no? Na kaharap nila si Jesus Christ dun sa Mount of Transfiguration. Kasi again, ang Christianity, hindi po yung gaano tayo kagaling kundi gaano kagaling ang ating Diyos. Hindi yung anong kaya kong gawin para sa Diyos Kung hindi, ina-experience ko yung ginawa ng Diyos para sa akin. So, are you ready for our big idea? So, our big idea. Grace does not guarantee success. Only love. Grace does not guarantee success, but only love. Yun po yun. Alam niyo, pati sa buhay po natin, again, sabi ko nga po sa inyo, 27 years na po tayo nagpapastor. May mga times din po, lalo na early in my ministry, may 2-year stretch po, may 2-year span na sobra akong depressed, sobra po akong down, sobra po akong discouraged. May 2-year span po, na linggo-linggo gusto ko po mag-resign. Opo, di ba? Pero alam po ninyo, what sustained me? The love of God. Hindi natin sinasabi na porke mahal ka ng Diyos, okay na mag-fail. Porke mahal ka ng Diyos, huwag ka na maging excellent. No, hindi po. Pero dahil alam po natin na mahal tayo ng Diyos, when failures come, I do not allow failure to define me. I allow the love of God to define who I am. Pag tinanong mo ako, sino ka, P-Mans? Hindi ko sabihin, P-Mans, a failure. No? Totoong marami akong mga failures. Pero kung tanongin niyo ako, P-Mans, sino ka? Sabi ko, I am P-Mans, a child of God. Yan ang power of being loved. Amen? Diba? Kung alam mong mahal ka, lalo na mahal ka ng Diyos. Again, hindi excuse to, maging mediocre. Hindi to excuse to, wag maging excellent. Hindi rin to excuse para magkasala.
Pero pag mahal ka, you allow that love to define who you are. And you allow that love, no, to redeem any failure, any mistake, any shortcoming. O sino po sa atin ngayon, handa na po kayong tanggapin ang inyong new beginnings and second chances. Amen. Okay, so sa mga maghahadal po sa atin sa araw na ito naman ang ating SOI or Speed of Implementation. How and in what area of your life do we need God's new beginning and second chances? Pag-usapan po natin yan, ha? I believe na marami po makaka-receive sa araw na ito ng kanyang panibagong pasimula. At pangalawang, pagkakataon. All good things have to come to an end. Next week po, we're bringing our series Backstory to a close with a message entitled, Because of You. Hindi ko na kayo iti-tease po dyan, ha? Manood na lang po kayo next week. Same time po, no? 10 a.m., 3 p.m. via Facebook, and then 6 p.m. via YouTube. Kung may kasama po kayo na nanonood po ngayon, pakisabi po sa kanila, congratulations, because success begins on Sundays.